Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 10 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Nehemias chapter 8. Binasa ni Ezra ang kautusan. Basa. Nehemias chapter 8 verse 1. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang mga ulitin ko guys. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem sa liwas ng bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Verse 2, kaya't ng unang araw na ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Verse 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Verse 4, nakatayo si Ezra ang tagapagturo ng kautusan sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matitiyas, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maasiyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pedaias, Misael, Malkiyas, Hasum, Hasbadana, Zakarias at Mesulam. Verse 5, si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Verse 6, purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Sa dalawang amen lang pala guys. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Verse 7, pagkatapos tumaya ang mga tao at ang kautusan ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jesua, Bani, Serebias, Jamin, Akob, Sabitay, Hodias, Maasiyas, Kilita, Azarias, Josabad, Hanan at Pilayas. Verse 8, binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. So yung kautusan hindi nila lingwahe guys kasi isinalin pa eh. Kung need pa ng interpretasyon ng it means hindi nila lingwahe yung nakasulat sa kautusan. Tingnan mo, basahin nyo yung guys. Basahin nyo yung Nehemias chapter 8 verse 8. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. So isinalin sa kanilang wika, so ibig sabihin guys, iba yung salita doon sa kautusan. Verse 9, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan na bagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Anong nabagbag? Nabagbag ba or nabagabag is the same? Nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito, pakisabayan ako ng basa guys ha. Nandito na tayo sa Nehemias chapter 8 verse 9. Nang malaman ng matao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan, sinabi nila sa mga tao, verse 10, umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak, bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot, ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo.
Nehemiah chapter 8 verse 11, ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Verse 12, umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom. At binahagi na naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ipinagdiwang ang pista ng mga tolda. Verse 13, nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan, kasama ang mga pari at mga Levita, upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Verse 14, natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga tolda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon. Verse 15, kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo, ligaw man o hindi, merto, palma at iba pang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol. Verse 16, sinunod nga nila ang utos, gumawa sila ng kubol sa kani-kanilang bubungan at bakuran at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok ng pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Verse 17, ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masaya ang lahat. Verse 18, ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa 8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. Guys, mabilis sila magbasa ha. Tayo nga ilang buwan na tayong nagbabasa, hindi pa natin natatapos tong libro ng Bible. Natapos niya ng mula pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat. Yung binasa ni Ezra yung kautusan. Ibig sabihin, kalahating araw lang. Tayo ilang buwan na. Ang kapal kayo ng guys. Yung kautusan ni Father God ang dami kong tanda kasi nga pag nagbabasa tayo, hindi natin maninipis kasi ito kaya nilalagyan ko ng tanda. Okay, nandito na tayo sa ulitin ko lang guys yung verse 18. Nehemiah chapter 8 verse 18, ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa 8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. So nandito na tayo sa Nehemiah chapter 9. Ipinahayag ni Ezra ang kasalanan ng Israel. Nako guys, ang haba ng chapter 9. Tuloy na natin yung ating ang haba, 2 pages. Di ko kaya. Bye everyone. God bless.